Sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog, may isang tindahan na hindi lang pinupuntahan para bumili ng kailangan. Pinupuntahan ito para sa kwento, payo at kapahingahan. Ito ang tindahan ni Aling Rosa, ang babaeng kilala sa buong baryo bilang nanay ng mga nawawalan. Dahil kahit sino ang pumasok sa tindahan niya, laging may napupulot na aral. Nasa gitna ng baryo ang tindahan. Lumang kahoy may creaking na pinto at may lumang kampanilyang tumutunog tuwing may papasok. Pero ang kakaiba, kahit 8 p.m. na ang nakasulat na closing time, hindi ito talaga nagsasara hanggat may nangangailangan. Pag may kumatok, ibig sabihin may kwento, sabi ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay nasa early 60s, payat, laging may apron na bulaklakin, at amoy mantika ng turon at bagong lutong pansit canton. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang kakaibang kakayahang makinig. Tahimik siyang magtitimpla ng kape habang nakikinig sa mga problema ng tao, parang therapist pero may sari-sari store. Araw-araw may tatlong madalas dumalaw. Si Toto, ang batang laging may utang. Grade 5 siya, payat at bungisnis. Ngunit lagi siyang may pautang po ng Skyflix, bukas bayad. Lagi siyang pinapayagan pero isang araw, tinanong siya. Toto, bakit ba lagi kang gutom paghapon? Umismid ang bata. Wala pong hapunan minsan, inuuna nila mama yung dalawang bunso. Ang sagot na ito ay nagbigay diin sa puso ni Aling Rosa. Kaya ng gabing iyon, nagdala siya ng isang supot ng grocery sa bahay ni Toto. Iniwan niya lang sa pintuan, walang pangalan. Si Lito, ang binatang nagtatago sa tindahan tuwing nag-aaway ang kanyang mga magulang. Siya ay 17, varsity player, ngunit may pagkalumpot sa mata. Tuwing sumisigaw ang tatay at nanay niya, tumatakbo siya sa tindahan ni Aling Rosa at magpapanggap na bibili ng load. Isang gabi, nang malakas ang sigawan sa bahay nila, pumasok siya sa tindahan kahit 10 p.m. na. Aling Rosa, pagod na po ako sa gulo sa bahay namin. Tinapik siya ni Aling Rosa. Anak, minsan hindi mo kontrolado ang bagyo. Pero maaari kang tumayo sa loob ng bahay hanggang humupa. At iyon ang unang beses na umiyak si Lito sa harap ng ibang tao. Si Alma, ang dalagang gustong umalis ng baryo. Siya ay 23, tindera ng gulay at pangarap maging call center agent sa Maynila. Tuwing hapon nauupo siya sa harap ng tindahan at nagkukwento. Gusto ko na po talagang umalis, pero natatakot ako. Walang kasiguraduhan sa Maynila. Saglit na nag-isip si Aling Rosa bago sumagot. Ang baka pag laging nakatali, kahit buksan ang pinto ng kulungan, hindi aalis. Napaisip si Alma buong araw tungkol doon. Isang tanghali tahimik ang baryo, nang biglang kaboom, bumagsak ang malaking puno ng mangga sa tabi ng kalsada dahil lumambot sa ulan. Naharangan nito ang daan, pati ang maliit na waiting shed kung saan laging nagpapahinga ang mga bata. Unang dumating si Toto, umiiyak. Nakita ko po si Jomar, nasa shed po siya kanina. Hindi nagdalawang isip si Aling Rosa tumakbo. Hindi siya malakas, hindi siya mabilis, pero may tapang siyang hindi matatawaran. Kasama si Lito, binuhat nila ang mabibigat na sanga para makagawa ng maliit na daan. At doon nakita nila si Jomar. Hindi nasaktan, pero nanginginig sa takot. Hinila siya ni Lito, habang si Aling Rosa naman ay tumulong magbuhat ng natitirang mga kahoy. Nang matapos ang lahat, halos ubos ang lakas niya, pero nakangiti. Buhay ang bata, yun ang mahalaga, matapos ang insidente. Maraming tao ang nagpunta sa tindahan. Si Toto nagpasalamat at naglabas ng maliit na kahon. Nag-ipon po ako, pambayad sa utang. Hindi po malaki pero gusto ko pong magsimula. Napangiti si Aling Rosa. Mas mahalaga ang sipag kaysa halaga. Si Lito nagpaalam. Aling Rosa, pupunta po ako bukas sa guidance counselor ng school. Gusto ko pong humingi ng tulong para sa parents ko. Umiyak si Aling Rosa ng palihim. Anak, proud ako sa'yo. Si Alma dumating na may maleta. Aalis na po ako, pero babalik ako. Promise. Tinapik siya ni Aling Rosa. Pagbalik mo, ibang Alma ka na, yung hindi na natatakot. Habang pinupunasan niya ang mesa sa loob ng tindahan pagkatapos ng isang mahabang araw, pumasok ang apo niyang si Nika. Lola, bakit po ba ang daming taong pumupunta dito para lang maglabas ng sama ng loob? Ngumiti si Aling Rosa, umupo, at tumingin sa lumang pader kung saan nakasabit ang litrato ng asawa niya, si Mang Arturo, isang dating barangay tanod, mabait at laging handang tumulong. Alam mo apo, sabi ni Aling Rosa. Noong buhay pa ang lolo mo, sabi niya sa akin, Rosa, gumawa ka ng lugar na hindi lamang tindahan, gawin mo itong tahanan ng mga pagod.
Kaya kahit maliit ang tindahan, sinisikap kong punuin ng pakikinig. Tahimik sandali si Nika. Lola, pagtanda ko po, ako naman ang magpapatuloy dito. At doon, unang beses na napaluha si Aling Rosa. Makalipas ang isang linggo. Naglagay si Aling Rosa ng maliit na karatula sa labas ng tindahan. Dito, hindi ka lang bibili. Dito may makikinig. At mula noon, naging mas buhay ang baryo. Mas nagkakaintindihan ang mga pamilya. Mas nagiging matapang ang kabataan. Mas nagbibigay pag-asa ang mga kapitbahay sa isa't isa. Dahil ang maliit na tindahan ni Aling Rosa ay naging puso ng buong komunidad. Minsan ang pinakamahalagang tindahan ay ang taong handang makinig, hindi ang produktong binibenta. Ang komunidad ay lumalakas kapag may isang taong nagsisimula ng kabutihan. At ang kabutihan ay nakakahawa.